Okay, mapagpalang araw po sa ating lahat. Lagi po tayong blessed. Kaya hindi na po natin kailangan sabihin yung stay blessed or ganito ganyan dahil lagi po tayong blessed. Okay? Sa totoo lang po, when we receive Christ as our Savior, blessed na po tayo. At ang pagiging blessed natin, hindi naaapektuhan ng panahon, hindi naaapektuhan ng sitwasyon, at lalong hindi naaapektuhan ng mga feelings o pakiramdam natin, sapagkat ang pagiging blessed natin ay nakabase dito sa salita mismo ni Lord Jesus Christ. Na siya naman natin bubulayin, masarap bulayin ang kanyang salita. Lalo ngayon mahangin ang panahon, isa po itong pribileyo na maramdaman natin dahil bibihira po itong mangyari ngayon, no? Dahil since nung pumasok ang January 1st, ngayon lang po humangin ng ganito. At thank you rin po dahil hindi naman po nasira itong cellphone ko. 2 beses po itong nabagsak kahapon. So, hindi talaga masisira yan dahil ginagamit ito sa Panginoon. Okay? So, tignan lang po natin ito. Yes, tignan po natin ito. Napakaganda pong bulay-bulayin natin ito. Okay? So, Colossians chapter 3, verses 15 to 17. Okay? Colossians chapter 3, verses 15 to 17. Ito po nakalagay dito. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Yan ang ginagawa natin na paggising natin, thankful. Kasi naging part tayo ng one body. Ang one body na ito ay ang church. No? Tayo po yung church, hindi po yung building. Okay? Pag ang isang tao naging mananampalataya, mapapabilang siya sa church dahil siya mismo yung church. Naging church ka nang naging believer ka ni Lord. Hindi po yung building. Kaya sa panahon po ng New Covenant, hindi akma yung sasabihin, let us go to the house of the Lord and worship the Lord. Tapos may narinig pa akong preacher nangangaral na sabi niya, dapat nagtitipon tayo sa house of the Lord. Yung mga binabasa naman niya mga salita galing po sa Old Testament, hindi po akma yun. Dahil sa totoo lang po, tayo po mismo ang church. Tayo po mismo ang church. Tayo po mga believers ni Jesus ang church. Hindi po ang building. Okay? So, huling panahon na po ngayon. So, medyo ingat-ingat din po tayo. Dahil, okay? Sabi niya, be thankful. Let the word of Christ, ito nakalagay dito sa verse 60. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Ito pinakamaganda. I'm sure marami na po kayo narinig na ganito. Itong verse na ito susunod. Sabi niya rito, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, simple lang po naman lahat ng ginagawa natin ngayon, laging involved si Lord Jesus. Lagi tayong conscious na siya ay lagi nating kasama. Hindi tayo hindi tayo sa isang araw yung lumilipas ito na parang nakakalimutan natin siya yung maganon. No, hindi po. Lagi po siya na po nagli-lead sa atin. Kasi naranasan ko po ito. I cannot preach this kung hindi ko naranasan. Wala niyo po kahapon, it's not a good day for me. Parang hindi po masyadong, may mga hinarap po tayo kahapon na mga, ayaw kong sabihin pagsubok, pero mga challenges, no? Pero lahat po ng yan naayos. Biyaya. Pag Kristiyano ka, pag may mga pinagdaraanan ka, do not give up. Dahil tiyak, laging may solusyon ng Panginoong Jesus sa atin. Okay? So yun lang po, let the peace of Christ rule in your hearts. Okay, sabi nga po nung kasabihan, true peace is not the absence of problems and all that, but true peace is Christ is living in you. That's very true. Kasi kahit anong kaharapin mo, kung si Kristo ay kasama mo, tagumpay ka na. Hindi yung magtatagumpay ka pa lang na parang mangyayari pa lang.
Nangyari na po ang tagumpay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya nagtataka po ako doon sa ibang pastor na, ibang nangangaral na, parang bumabalik sila sa Old Covenant. They revert to Old Covenant teachings, preachings, at higit sa lahat, doctrines. No? I mean, narinig ko talaga, let us come to worship the Lord. Ang alam nila, they will worship the Lord daw. Sama-sama sila doon sa particular building nila. Siguro may dahilan din naman kasi institutional church yun eh. Nung New Testament times, okay, nung early church, ang church tayo pong mga believer, nagga-gather tayo. Merong tinatawag sa Bible na gathering. Okay? Ito ay para magpalakasan ng loob. Yun lang po ang purpose nun. At mag-aral ng salita ng Diyos. Magbasa-basa ng Biblia. Okay? Mag-sharean. At ito po ay pinapatakbo ng mga elders. Hindi pinapatakbo ng isang tao lang na tinatawag na pastor. Okay? So, unti-unti po natin, hindi ko po i-share sa inyo yan. Kasi nung naranasan ko po yan, talagang very praying. Praying po. At magbibigay po ako ng link sa inyo kung sino yung mga pwede ninyo mapakinggan na mga preachers na nagtuturo talaga ng grace at saka ng mga bagay na talagang naka-root doon sa early Christians, no? Na para hindi tayo sumablay, no, sa mga baka mamaya pinapaniwala na tayo mga naiiba na po ang dating, no? Medyo delikado po yun. Pero pag alam mo yung totoo, sabi nga, the truth will set you free. And because of Jesus, we are already free. Pag po natin kalilimutan yan, mga kababayan ko at kapatid. Yan, ulitin po natin ulit. Kung may mga Bible kayo, you may read it with me. Colossians chapter 3, verses 15 to 17. Salin ito ng NIV. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace. You know, members of one body, you were called to peace. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom. And as you sing psalms, hymns, and spiritual songs, and gratitude in your hearts to God. Okay? And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. It's all about Jesus. Christianity is about Jesus, and it's all about Him. Nothing more, nothing less. It's all about the person of the Lord Jesus Christ. Okay? Pag naniwala ka na namatay siya sa krus sa'yo, binayaran niya lahat ng kasalanan mo, I believe you got born again, you got saved. Doon magsisimula ang tinatawag na buhay na ganap at kasaya-saya. Pero kailangan mong malaman yung ginawa niya sa krus. Namatay siya para sa iyo. Binayaran niya ang kasalanan mo. Past, present, future. Yun ang gospel. Yun ang salvation. Pag alam mo yan, naniwala ka doon. Sinasabi ko sa iyo, ngayon pa lang tatawagin na kitang kapatid dahil sa totoo lang, born again ka na, ligtas ka na. Hindi dahil sa mga mabubuting gawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Again, kung hindi pa kayo subscriber dito sa ating pong channel, I invite you to do so. Mangyaring pakiclick ang notification bell. At pagkatapos, ma-update din po kayo. As of now, meron lang po akong 6 subscribers. So ako po'y kumakatok sa inyong mga puso. Dagdagan naman po ninyo. May mga nanonood naman po dito. Pero yung iba, baka hindi naman po nagsusubscribe. Mas maganda, nanood na kayo, nag-subscribe pa kayo. Hindi naman para kumita ako ng pera. Hindi. Ang intention ko po rito, kumalat ang ebanghelyo ng biyaya ng Panginoong Yesus. Sapagkat sa panahon ngayon, marami rin po naglipa ng mga turo na hindi akma sa finished work ni Christ. So, kailangan natin magtulungan. Pure grace gospel. Atin po siyang pagsigawan sa buong mundo na walang ibang kaligtasan o daan tungo sa kalangitan maliban kay Jesucristo na anak ng Diyos na nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Muli, maraming pong salamat sa inyong lahat
God bless everyone. Thank you.